Bible verse. Sabi po sa Psalm 105:112, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipalang. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa ay dapat na isa-isa. Manalangin po tayo. Lord Heavenly Father, salamat po sa umaga na ito na binigay niyo. Pinapapurihan ka namin, sinasamba ka namin, Lord, at tinataas namin lahat ng papurit pasasalamat ngayong umaga. Ngayong umaga, Lord, kayo po, Lord, ang maghari sa aming mga puso. Kayo po, Lord, ang magbigay sa amin ng wisdom na kailangan namin para namin mga salita na mapapakinggan namin ngayong umaga. Salamat po, Lord, sa blessings na patuloy niyo binibigay sa amin. Salamat po, Lord, sa provisions na binibigay niyo financially, sa pagbibigay sa amin ng good health, sa pagpapagaling sa aming mga may sakit, and sa paggabay sa amin sa araw-araw, sa paglalayo sa amin sa mga disgrasya at kung ano pa mga sakuna. Lord, ngayon ay patuloy ka lang namin na pinapapurihan. Salamat po, Lord, sa pagbibigay sa amin ng kasiyahan sa mga oras na kami ay nahihirapan, nalulungkot, at sa tuwing kami lalapit sa iyo. Salamat, Lord, sa pag-assure sa amin na kahit hindi ka namin nakikita, alam namin na naririnig mo kami. Alam namin na pinapakinggan mo lahat ng mga panalangin namin at binibigyan mo kami ng assurance na sasagutin mo lahat ng mga panalangin namin. Kung hindi ngayon, pero kailangan lang namin maghintay. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakasalang ginawa namin. Balik man naman malaki. Sorry, Lord, dahil patuloy namin na nakasaktan ang damdamin mo sa tuwing may mga nagagawa kami hindi maganda. Whether it is sa bahay namin, sa school, or sa opisina, or sa mga oras na kami mag-isa lamang, patawarin niyo po, Lord, kami. Patuloy niyo po, Lord, kami bigyan ng wisdom niyo para maalala ka namin sa lahat ng mga bagay at maging mas matuwid sa aming araw-araw na pamumuhay. Ngayon, Lord, ay sama-sama kaming magpupuri sa inyo. Ingatan niyo po, Lord, at ilid niyo po, Lord, ang aming mga puso. And naway ang araw na to ay maging blessing para panghawakan namin sa susunod na mga araw. Salamat po, Lord. In His mighty name we pray. Amen. Ngayon po ay para sa ating unang awitin, tayo po ay tumayo lahat at papurihan natin ang ating Panginoon. Thank you.
presensya na nararamdaman namin ngayon. Ngayon po ay kami ay lalapit bilang isang iglesia sa pamamagitan ng panalangin. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin ngayong umaga at naway dinggin niyo ng mabuti ang aming mga puso. Maaari po muna tayong magsiubo at tayo po ay dadako sa group prayer. Bilang isang iglesia, marami po tayong prayer requests, prayer items. And itong mga prayer items, ito na yung lagi natin pinagdadasal, itong listahan na ito. Okay, so nakikita nyo dito sa first part ng ating prayer concerns ay church concerns. Let's pray for God's guidance, wisdom, direction, protection, and provision for all of the following. So we have 10. Number 1 is council members, specifically for elders and deacons. Let's pray for their monthly council meeting. Next is Lord of Life Christian Fellowship, preachers and preaching ministry. Sa panguna po ni Tito Ando, gabay sa pagbuo ng preaching rota para sa taong 2024. Let's also pray for the council pre-evaluation and planning with ministry coordinators this coming September 30. Let's pray na may sagawa ang layunin ng Diyos para sa ating iglesia. Next po ay ang church planting team's annual evaluation and planning. Next, patuloy po namin panalangin ng praise and worship ministry sa pangunguna ni Ate Joa Muñoz. Madadagdagan ang mga manggagawa para sa pangunguna at pananambahan. Kailangan natin ng mas maraming workers sa praise and worship. Discipleship and evangelism ministry sa pangunguna ni Kuya Lem. Let's pray na magamit ang Lord of Life sa pagbabahagi ng mabuting balita. Maabot ang mga kapitbahay para kay Jesus. Ma-reach out ang mga bata at ang mga matatanda din. So ito yung mga kapitbahay natin. Matapos ang DBBS, discipleship curriculum para sa youth at adults, at makapagdaos ng isang training na makakatulong sa mga kasalukuyang small group leaders. Yan. So, Fortune and Discovery Bible Study Sessions na meron ng church. 7, lumago ang mga newly baptized candidates at ma-involve sa discipleship group. So, last time marami tayong na-baptized ng newly members. Let's also pray for all of them. Number 8, gabay para sa youth ministry sa pangunguna ni Janina. Let's pray na lumago ang bawat kabataan, gabay at protection para sa kanila, at magpasakop at sumunod sa Diyos. Number 9, revival ng Kids Sunday School Ministry. Na ang plano ay once a month, hopefully. At magkaroon ng mga committed na manggagawa. So I think that's one of the kailangan din talaga natin ipag-pray na major concerns sa church. And last, for church concerns, gabay at provision para sa mga nangangailangan at mga estudyante. For the second part, let's also pray for our country and the world. Proteksyon mula sa mga kalamidad, walang bagyo na totally makaka-harm sa mga bahay natin and sa lahat. Let's pray na lumago ang agrikultura upang magkaroon ng sapat na supply ng mga pagkain at pangunahing bilihin. Gumanda ang ekonomiya ng ating bansa. Dahil, of course, para gumanda yung bansa natin, pag-pray natin ang lahat ng government agencies at karunungan para sa Pangulo, sa lahat ng opisyalis ng gobyerno, gawing mahusay ang kanilang mga tungkulin na may tako sa Diyos, maayos na pagkakit ang paulo ng gobyerno. Pag-pray natin mga senador natin. Number 5, magkaroon ng maayos na solusyon at pag-resolba sa problema sa West Philippine Sea. So, hot issue pa rin siya ngayon. Ilalanin ng Republika ng China, sovereign rights ng Philippines. At lastly, maghari ang Diyos sa bansang Pilipinas at buong mundo. Okay, so maggrupo-grupo po tayo ng 4 or 5.
At ipanalangin po natin ang mga naipaskil ko sa harap. Simulan na po.
patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Share ko lang po yung Bible verse from 2 Thessalonians, chapter 3, verse 16. Naway ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya rin magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Maging ano man ang kalagayan ninyo, at patabayan nawa kayo lang ang Panginoon. So, gamitin natin itong verse na to na lumapit sa Panginoon at hingin ng kanyang gabay sa lahat ng mga bagay na kailangan natin, sa lahat ng mga decisions na gagawin natin. Tayo po tayo. Sa
Lord, salamat po sa mga awitin na dinedicate namin sa iyo. Salamat po, Lord, dahil sa pamamagitan ng mga awitin na, Lord, ay ipapakita namin na patuloy kami nagpupuri at nananalangin sa iyo bilang isang iglesia. Pakinggan niyo po, Lord, ang mga panalangin namin personally. Pakinggan niyo po, Lord, ang panalangin namin sa congregation and naway kayo po, Lord, ang patuloy na tumupad sa mga panalangin ito. Ngayon po, Lord, ay ihanda niyo po ang aming mga puso. Ihanda niyo po, Lord, ang aming preacher ngayong araw at naway maging blessing ito, Lord, sa amin para gamitin namin sa mga susunod na araw. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maaari na po tayo umupo. At tinatawag ko po ang ating pong preacher ngayon ay si Kuya Joey. At ihanda po natin ang ating mga kasalay. Sa kasalay. Ito na lang. Okay, kahit saan. Okay. Nakabukas yan. Okay, thank you. Okay. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong humingi ng paumanhin at kami nahuli. Nakaligtaan namin na sarado pala dito, so umikot pa kami. So yun. Anyway, dinala tayo ng Panginoon dito dahil siya ay may rason kung bakit tayo nandito, ginising ngayong umaga. At naway gamitin ako ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang salita. Pangilan pa. Upo ka lang dyan. Ito pong strike namin. Anyway, samahan niyo po ako na basahin ang ating magiging teksto ngayong umaga. Ito ay magmumula sa Luke 18. Paumanhin medyo malabo. Luke 18, 9-14. Ito ay isa sa mga parable ni Jesus Christ. Pahintulutan niyo akong basahin ito sa NIV translation. Verse 9. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I give 10%
of all I get." But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, "God, have mercy on me, a sinner." I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sama-sama tayong manalangin panandali. Lord, thank you po sa umagang ito. Muli, humihingi ako ng gabay sa inyo. Anoint me with your Spirit, Lord God, Holy Spirit, Lord. Use me as your instrument this morning para maibahagi ang inyong salita, Panginoon. Sa pamamagitan ng parable, handa niyo para sa amin. Buksan niyo po ang puso at ang isipan ng bawat makikinig, Lord God. Sa iyo po ang kapurihan, in Jesus' name. Amen. At alam ko, siguro yun, gaya na nabanggit ko, ito ay isa sa mga pamilyar na or mahalagang parable. At ito ay tungkol sa Pharisee and the tax collector. Who are the audience? Sino yung pinatutungkulan dito ni Jesus Christ? Sinagot na yan agad sa unang verse pa lang ng parable, sa verse 9. Ang audience niya ay yung mga someone or to some who were confident of their own righteousness. Ito yung tao that they look down on everyone. Jesus told this parable. Oops. Dali lang pa. Tinignan ko po yung, basahin ko na rin din po yung kahulugan ng parable sa dictionary. A parable is a usually short, fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. Sabi yan ni Merriam-Webster. And according to vocabulary.com, a parable is a short and simple story that teaches a religious or moral lesson. So, ang goal natin is in the end of the parable, may i-reveal sa atin, may matututunan tayong lesson coming from Jesus Christ. Nasagot natin yung audience, pinatutungkalan ni Jesus Christ ng parable na ito. Tingnan natin yung mga karakter. Sino ba yung mga karakter niya? Dalawa lang din. The Pharisee and the tax collector. Two men went up to the temple, one a Pharisee and the other a tax collector. And dahil may kaalaman na tayo tungkol sa salita ng Diyos, parang medyo may idea na tayo agad kung sino ba yung mabuti, kung sino yung masama, kung sino yung pinanigan ng Diyos. Pero tingnan natin yung unang karakter. Oops, sorry. Ang Pharisee. Ang Pharisee ay, siguro kung maririnig natin ang storyang ito, way back, or actually sa panahon nila, panahon ni Jesus Christ, ang mga Pariseo ay mataas ang tingin sa nila. Sila yung someone na very knowledgeable, pero yun nga, since medyo may knowledge na tayo, we know that they are, in this parable, they are self-righteous and they are hypocritical as well. But like what I mentioned, in their times, they are also considered good guy. Parang compared to the tax collector, na siya namang kinukonsider na bad guy. Malalaman natin mamaya kung ano pa yung mga katangian nila, kung bakit yung tax collector ay kinikilalang isang masamang tao o inihahambing sa isang masamang tao.
And siguro sa modern day, ang mga Pariseo is yung mga best church members, yung mga masasabi nating makaka-classify natin as near perfect, or yung kumbaga nag-i-inspire natin, or nagiging, it could be the mentor natin, someone that we look up to. So, sila yung someone na hindi naman talaga totally na masama. And actually in the prayer niya is makikita natin na meron pa rin moral at hindi naman talaga totally masama yung pinapanalangin niya. Gaya na nabanggit ko, yung tax collector naman, they were considered notorious bilang isang Jewish people because they are working for Roman government. At ano yung ginagawa nila? They were collecting taxes from Jewish people at hindi lang normal or yung tamang tax, dinadagdagan pa nila. And they are taking advantage of the Jewish people. Ngayon, dadako tayo sa dalawang panalangin na ating nabasa. Ang unang panalangin ay ang Pharisees' prayer. Mababasa natin yan sa verses 11 and 12. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I give 10th of all I get. Gaya na nabanggit ko kanina, itong mga pinanalangin niya, ano ko kung mag-agree kayo, pero hindi naman masama yung gusto niya mangyari. And papasalamat siya na hindi siya masamang tao, hindi siya magnanakaw, hindi siya adulterer. Tapos, nagawa din naman yung tama, which is to fast and to give tithes. Tenths of meron siya o something na pinoposes niya. Ngayon, ano yung mapapansin natin sa panalangin ng Pharisee ito? Siguro ang kapansin-pansin ay nakafocus lang ito sa kanyang sarili. Oo, binanggit niya ang Panginoon, pero sa una lang, sumunod nito para sa kanya na, tungkol sa kanya na. Mapapansin natin na 5 times niyang ginamit yung I. So the problem with the prayer of the Pharisee is his self-confidence and his self-righteousness. Yung prayer niya is nakafocus na sa kanyang sarili at sa kanyang sarili lamang. Lumihis at nawala ang focus sa Diyos. Alala ko nung nag-a-attend pa ako nung Daily Vacation Bible School, DVBS. Sorry. Banggitin ko lang din yung mga pinagpapasalamat niya sa kanyang panalangin. Ano yung mga pinagpapasalamat niya? Tulad na hindi siya katulad ng, hindi siya gumagawa ng masama, hindi siya magnanakaw, and all. Familiar kayo dito sa acronym na ACTS? So, nung di pa ata ako Kristiyano noon, umattend ako ng Daily Vacation Bible School, DVBS, tuwing summer. And ito yung tinuturo nila kung paano ka manalangin. And to make sure na, kumbaga align lang, parang siyempre bata ka pa, wala ka pang talagang alam kung paano manalangin. So yung prayer should have adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, naalala ko yung dati kapag nire-recite ko pa, nag-volunteer ako to make sure na
A, adoration. So, kailangan praise God for who He is and what He has done. Dapat yung prayer ko may confession ng aking sins. So, I should say sorry to God and to the people na nagawan ko ng masama. Tapos, magpapasalamat ako kay God sa mga ginawa niya sa akin at sa ginawa niya sa aking pamilya, sa mga magandang nangyari sa akin. And lastly, dapat may supplication. Doon ako manghihingi ng mga prayers ko. Personal request or kung may urgent kang hinihiling. So, dito sa panalangin ng Pariseo, makita natin na talagang, inadore niya si God, pero sa una lang, and the rest, naging nakatuon na lang sa kanya. Parang naging supplication na lahat or pagmamalaki na lang nung meron siya, nung ginagawa niya. While on the other hand, pangalawang prayer is yung prayer ng tax collector. And we can read that in the tax collector stood at a distance, and he would not even look up to heaven, but his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. In contrast to the Pharisees' prayer, ang prayer ng tax collector is like crying or a prayer of plea ng isang makasalanan. Napakaiksi lang nung kanyang panalangin kung ihahambing natin dun sa Pariseo. 7 words lang yung sinabi niya. God, have mercy on me, a sinner. Pero gaya nga ng alam natin, ang panalangin naman is ang pakikipag-usap sa Panginoon ay hindi naman sa dami ng ating sinasabi. Kung hindi, sa nilalaman ng ating puso. And clearly, the tax collector's prayer shows what is in his heart. May kita natin yon. Sa iksi ng kanyang panalangin, may kita natin na andoon yung puso niya. And we can see that in his posture. Sabi dun sa unang bahagi, he stood or he stands far off. So kung titingnan natin yung setup, kung sa iglesia natin, baka nandun siya sa hagdanan. Or malayo siya. Malayo siya baka hindi nga siya pumasok eh. So nandun siya. Imagine niyo na lang na malayo siya. Tapos, maaaring nga, nasa labas siya ng templo and ayaw niya lumapit dahil alam niya yung mga religious people lang yung nasa loob and yung pakiramdam niya sa loob is hindi siya karapat-dapat. Pangalawa, he would not lift up his eyes to heaven. And yung standard posture for prayer at the temple is to stand with your eyes lifted up to heaven. Pero hindi ganun yung ginagawa niya. Yuko lang siya. Hindi niya maitaas ang kanyang mata. At he was beating his breast. Pangalawa, we can see his heart through his demeanor. Yun nga, he was beating his breast. And this was a sign of anguish. Yung nararamdaman niya. And a scholar, Kenneth Bailey, said in his book, Through the Peasant's Eyes, that this was usually an outward sign of emotion that was used by women. And a man would never do this in public. Pero andito siya beating his breast because of the anguish that he is feeling. And malalaman natin, maybe because of yung bigat na nararamdaman niya dahil sa kasalanan na meron siya, naghalo-halo na, kaya yun na lang yung naging action niya.
Ganun na lang yung naging response niya habang siya'y nagpipray. Now, ang importanteng bahagi, kung saan makikita natin yung puso ng tax collector na ito, is yung prayer niya mismo. He prays for mercy. He prays for mercy. And the mercy, the kind of mercy he's asking is not the usual na naawa lang, but if you will read in Hebrews 2:17, babasahin ko po siya sa NIV, "For this reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people." And this tax collector is praying for mercy through atonement. Yun yung gusto niya na makamit. Gusto niyang hinihiling niya sa Diyos. Not only that, yung panalangin niya, ina-acknowledge niya na siya ay makasalanan. Siya ay sinner. Maaaring sa tingin niya talagang siya na yung pinakamasama. Kaya gano'n na lang yung naging ano niya, yung posture niya, na pumwesto siya sa labas, sa malayo, na walang makakita sa kanya. Tapos nakayuko lang siya kasi nga nahihiya siya marahil, hiyang-hiya siya dun sa katayuan niya bilang maging isang makasalanan. Pero ang importante doon, he recognized na kailangan niya ng kapatawaran. Kailangan niya ng kapatawaran. Lastly, alam niya kung ano yung paraan, tanging paraan para siya ay mapatawad. And that is through a sacrifice of atonement. Have mercy on me, a sinner. Ngayon, ano yung punto ni Jesus sa sa verse 14? I tell you that this man, referring to the tax collector, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. How can someone be right with God or justified before God? Definitely, it's not, hindi yung katulad ng approach ng Pharisee. Hindi yung pagiging self-righteous natin ang mag-justify sa atin before God. And definitely, it's not through keeping the law. It is not about our virtue. It is not about our religion, our morality, or maaaring ginagawa natin sa buhay. None of those. It is through the prayer of faith. It is through the justification